Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito naman po ang inyong Lola Rayleigh. Medyo hapon na po, pagpasensyahan nyo na po dahil kahapon di po tayo nakapag-Bible reading. At ngayon nga po ay itutuloy po natin ang Bible reading ngayong hapon. Agahan na po natin habang medyo tahimik pa po ang paligid dahil dito po talaga sa amin ay hindi po nauubusan ng iba't ibang klase ng ingay, mapalabas, mapaloob. Kung ano-ano po ang maririnig ninyong ingay sa ating video. Kaya mga kaibigan, salamat po sa ating Diyos. Ano man po ang kalagayan ng bawat isa sa mga oras na ito, tanging ang Diyos pa rin po ang siyang may kapangyarihan para ayusin po ang bawat kalagayan natin. Ang mahalaga po ay magpatuloy po tayo sa mga bagay na makalangit. At muli ko po kayong inaanyayahan sa oras na ito. At tayo po magpapasalamat sa gabay at patnubay ng ating Diyos habang tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita. Kaya buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Ezekiel chapter 24 na po tayo mga kaibigan. Ang title po nitong Ezekiel chapter 24, ang talinghaga ng kumukulong palayok. Nang ika-10 araw ng ika-10 buwan ng ika-9 na taon ng aming pagkatapon, sinabi sa akin ni Yahweh, "Tao, itala mo ang araw na ito sapagkat ngayon ay pasisimulan ng hari ng Babylonia ang pagkubkob sa Jerusalem. Ilahad mo ang isang talinghaga tungkol sa mapaghimagsik na bayan ng Israel. Sabihin mong ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Magsalang ka ng palayok at punuin ang tubig. Ilagay rito ang mga piling bahagi, ang hita at pitso. At punuin din ang maiinam na butong lagain. Kainin ang karning ito sa piling tupa. Isalang at gatungan. Pakuluan ng pakuluan ang mga laman at butong ito. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, kaldirong puno ng kalawang na hindi na matatanggal. Pira-piraso mo itong hanguing lahat. Sariwa pa ang dugong kanyang pinadanak sa lungsod. Ito'y sa bato pinaluto at di sa tuyong lupa upang matabunan sana ng alikabok. Iniwan ko ang dugo sa ibabaw ng malaking bato upang hindi maitago. Sa gayon, madali akong makapaghihiganti. Kaya nga, ipinasasabi pa ni Yahweh, kawawa ka, lungsod na mga mamamatay tao. Ako may magbubunton ng kahoy na panggatong. Dadagdagan ninyo ito ng kahoy at sindihan upang pakuloang mabuti ang lahat ng laman hanggang matuyo ang sabaw at masunog pati mga buto. Pagkatapos, ang kaldero ay ipapatong ko sa maraming baga hanggang sa magbaga rin ito. Sa gayon, malulusaw ang dumi nito kung masusunog ang kalawang. Gayunman, ang lahat ng kalawang ay di maalis ng apoy. Ang kalawang mo ay ang iyong kahalayan. Jerusalem, nililinis kita, ngunit ayaw ka. Kaya hindi ka nalilinis hanggang hindi ko na ibubuhos sa iyo ang aking matinding galit. Akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y tiyak na gagawin ko. Hindi ko ito iuurong, wala akong paliligtasin. Hindi ko kayo panghihinayangan, parurusahan ko kayo ayon sa inyong masamang gawa. Ang kamatayan ng asawa ng propeta. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ng pagkain ng mga upahang tagaiyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita, kinagabihan namatay ang aking asawa,
Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos sa akin ni Yahweh. Tinanong ako ng mga tao, anong ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ni Yahweh na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko, huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak, huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mga ngayayat, sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ni Yahweh na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo kung mangyari na ang lahat. Tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Tao, alisin ko sa kanila ang matibay nilang templo na siya nilang ipinagmamalaki at kasiyahan. Gayon din ang kanilang mga anak. Sa araw na yaon, isang takas ang magbabalita sa iyo ng mga pangyayari. Sa araw na yaon, makapagsasalita ka sa huli, makakausap mo na ang takas na yaon, ikaw ang magiging pinaka-babala sa kanila. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Chapter 25. Ang pahayag laban sa mga Amonita. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, humarap ka sa mga anak ni Amon at magpahayag laban sa kanila. Sabihin mo sa kanila na dinggin ang salita ni Yahweh. Natuwa kayo nang makita ninyong nilapastangan ang aking templo, nang wasakin ang lupain ng Israel at pangalatin ang mga taga-Juda. Dahil dito, kayo ay ipasasakop ko sa mga taga-silangan at sila'y titirang kasama ninyo. Sila'y makakahati ninyo sa inyong pagkain at inumin. Ang Raba ay gagawin kong pastulan ng mga kamilyo at ang mga lungsod ng mga anak ni Amon ay pastulan ng mga tupa. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ipinasasabi nga ni Yahweh, ikaw ay pumalakpak at lumundag sa kagalakan bilang pagkutya ng Israel. Dahil dyan, parurusahan kita, pababayaan kong lusubin ka at looban ng ibang bansa. Ikaw ay ganap na mawawasak, anupat hindi ka nakikilanling isang bansa. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ang pahayag laban sa Moab. Ito naman ang pinasasabi ni Yahweh sa Moab. Sinabi mong ang Juda ay karaniwan lamang tulad ng ibang bansa. Dahil dito, wawasakin ko ang Bet-Hisimot, Baal-Meon at Kiriataim, ang mga lungsod na ipinagmamalaki mo sa iyong hanggahan. Kasama ito ang mga anak ni Amon na ipasasakop ko sa mga taga-silangan hanggang sa ganap na malimutan ng daigdig. Parurusahan ko rin ang buong Moab. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Ang pahayag laban sa Edom. Ito ang pinasasabi ni Yahweh sa Edom. Pinaghigantihan mo ang Juda, dito'y kasalanan mo. Kasalanan mong hindi mapapawi kailanman. Dahil dito, parurusahan kita, papatayin ko ang iyong mga mamamayan at ang mga hayop hanggang sa ikaw ay maging puok ng kapanglawan. Mula sa Timan hanggang Didan, lahat ay papatayin ko sa tabak. Paghihigantihan kita sa pamagitan ng bayan kung Israel. Sila ang gagawa sa iyo ng dapat kung gawin dahil sa matinding puot ko sa iyo. Sa gayon, malalaman mo kung paano katindi akong maghiganti. Ang pahayag laban sa mga Filisteo. Ito naman ang pinasasabi ni Yahweh sa mga Filisteo. Pinaghigantihan mo ang Israel at ibig mong lipulin dahil sa matagal na ninyong pagkakagalit. Dahil dito, parurusahan ko kayo, mga Filisteo. Lilipulin ko ang mga taga-Krita, pati ang naninirahan sa baybay dagat. Parurusahan ko sila ng mabigat bilang paghihiganti at madarama nila ang tindi ng aking galit. Sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh. Chapter 26. Ang pahayag laban sa Tero. Noong unang araw ng buwan ng ika-11 taon ng aming pagkakatapon, sinabi sa akin ni Yahweh, tao,
Nang mawasak ang Jerusalem, sinabi ng Tiro, ngayong bagsak na ang pangunahing bansa, ako naman ang uunlad. Dahil dito, sabihin mo sa kanyang, ito ang ipinasasabi ko, Tiro. Ako'y laban sa iyo, ipadadaluhong kita sa maraming bansa tulad ng paghampas ng maraming alon sa dagat. Iguguho nila ang iyong kuta at ibabagsak ang iyong mga turing bantayan. Kakalkalin ko ang iyong lupa hanggang sa bato ang matira. Magiging bilarang ka ng laman ng lambat sa gitna ng dagat at hahamakin ka ng kapwa mo bansa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ang mga mamamayan sa kalakhan ng bansa ay papatayin sa tabak, sa gayon makikilala mong ako si Yahweh. Ipinasasabi nga ni Yahweh ang Tiro ay ipasasalakay sa haring Nabucodonosor ng Babylonia, ang pinakamakapangyarihang hari. Mula sa hilaga, darating siya kasama ang isang malaking hukbo at maraming karwahe at mga ngabayo. Mapapatay sa digmaan ang mga nakatira sa kalakhan bahagi ng bansa. Gagawa sila ng mga hukay at pagkukublihan at isa pang kanlungan. Kukubkubin ka ng mga kawal na ang mga pananggay parang matibay na pader. Ang iyong pader ay iguguho sa pamagitan ng malalaking pambayo at ang turing bantayan ay ibubuwal sa pamagitan ng pamamagitan ng kagamitang bakal. Hindi ka makikita sa kapal ng alikabok dahil sa dami ng kanyang kabayong gagamitin sa pagsalakay sa iyo. Mayayanig ang iyong pader sa yabag ng mga kabayo, karwahe at kawal. Ang mga lansangan mo'y mapupuno ng kanyang mga kabayo at papatayin sa lahat ang iyong mga mamamayan. Ano pat mabubuwal pati ang pinakamalalaki mong haligi. Sasamsamin niya ang iyong ari-arian, iguguho niya ang iyong mga tanggulan, gigibain ang iyong magagarang bahay, at itatambak sa dagat ang mga bato at kahoy na gumuho. Dahil dyan, matitigil na ang iyong masasayang awitan, gayon din ang pagtugtog mo sa iyong lira. Mag-iiwan lamang ako ng malapad na batong bilaran ng mga lambat at hindi ko na muling itatayo bilang isang lungsod. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ipinasasabi pa ni Yahweh sa Tiro, ang mga lupain sa baybayin ay mayayanig sa balita ng iyong pagbagsak sa nakapangingilabot na daing ng mga sugatan at sa dami ng mamamatay sa iyong mamamayan. Dahil dito, ang mga hari ng mga pulo sa karagatan ay aalis sa kanilang luklukan, manghuhubad ng magagara nilang kasuutan, malulupasay na nanginginig at masisindak sa nangyari sa iyo. Aawitin nila para sa iyo ang punibring ito. Ang bantog na lungsod ay nawasak, pinalubog sa karagatan ang kanyang mga sasakyang dagat. Dati ang mga mamamayan niya ang kinasisindakan sa karagatan. Sila ay naghasik ng takot sa mga bayan sa baybay dagat, ngunit ang lahat ng pulo nanghihilakbot dahil sa kanyang naging wakas. Oo, ang mga mamamayan nito'y pawang natatakot dahil sa balita ng kanyang pagkawasak. Ipinasasabi nga ni Yahweh, gagawin kitang puok na mapanglaw tulad ng isang lugar na walang nakatira. Palulubugin kita sa tubig tulad ng ibinulid sa pusod ng dagat, tulad ng mga namatay noong unang panahon. Pananatilihin kita sa walang hanggang kalaliman para hindi na mapanahanan ninuman. Daranasin mo ang kakilabot na wakas at ganap kang mawawala. Hahanapin kang ngunit hindi na matatagpuan. Chapter 27. Awit punibre para sa Tiro. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, awitin mo ng punibre ang Tiro. Sabihin mo sa kanya, lungsod ng Tiro, lungsod na nasa bungangan ng dagat at nakikipagkalakalan sa mga bansa sa malalayong dako. Ito ang ipinasasabi sa iyo ni Yahweh.
Tiro, ipinagmamalaki mo ang iyong kariktan at sinasabing wala kang kapintasan. Ang tahanan mo ay ang karagatan, ikaw ay ginawang tela, isang magandang sasakyang dagat, mga piling kahoy buhat sa bundok, Hermon, ang tablang ginamit at ang palo ay kahoy buhat sa Libano, ang mga gaod mo ay insena buhat pa sa Basan, mga tablang pinong buhat pa sa Chipre, ang matibay mong kubyerta ay may kalupkupang garing, hinabing lino buhat sa Ehipto, ang iyong layag at siya mo ring bandila. Tilang purpura na yari sa Chipre ang karang mo. Mga taga Sidon at Arvad ang iyong taga Sagwan, ang mga tripulante, mga dalubhasa mong tauhan, ang mga karpintero mo'y sinanay pa sa Biblos, ang nakikipagkalakalan sa iyo ay mga tripulante ng iba't ibang barko. Mga taga Persia, Lydia at Libya, ang bumubuo ng iyong hukbo, mga pananggalang at helmet nila'y nakapalamuti sa iyong mga dingding. Mga Arvad ang nakapaligid sa iyo, at ang mga taga Gamad ang nasa iyong bantayan, ang kanilang mga pananggalang at helmet ang lumulubos sa iyong kagandahan. Ang Tarsis ay nakipagkalakalan sa iyo, ang kanyang minang pilak, bakal, lata at tingga ay ipinagpalit niya sa mga pangunahing paninda mo. Ang Javan, Tubal at Misik ay nagdala sa iyo ng mga alipin at kagamitang tanso bilang kapalit ng iyong mga kalakal. Kabayo at asno naman ang biniyahe sa iyo ng Bit Tugarma. Nakipagkalakalan ka din sa iyo ang mga taga Rhodes. Maraming lugar sa baybayin ang dinalhan mo ng paninda, garing at pangil naman ng elepante ang kanilang ipinalit. Nagipagkalakalan din sa iyo ang Syria, Esmeralda, purpurang pinong lino na nabubordahan ng maganda, batong koral at pulang rubi ang ipinalit niya sa mga pangunahin mong paninda. Trigo naman, olibo, pulot, pukyutan, langis at balsamo ang ipinalit ng Juda sa Israel sa mga kalakal mo. Ang Damasco ay nagdadala sa iyo ng inumin na yaring helbon, puting lana, inuming yaring usal, sa siyang pamalit sa kinuha niya sa iyo, mga kagamitang yaring bakal, akasya, at kalamo ang iyong inaangkat, magagaspang na lanang panapin naman ang dinala sa iyo ni Didan. Ang Arabia naman at ang mga pangunahin ng Kedar ang pinanggalingan ng kailangan mong kordero, tupang lalaki at mga kambing. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Sebra at Rama. Ang dala nila'y lahat ng uri ng piling pabango, mamahaling bato at mga ginto. Nakipagkalakalan din sa iyo ang Haran, Kani, Eden, Azor at Kelmad, mamahaling damit na asol at bordado, alpombrang magaganda't iba't ibang kulay at matatali ang mabuti ng kordon. Ang mga ito ang ibinibiyahe nila sa iyo, mga bapor ng Tarsis, ang pambiyahe mo ng iyong mga kalakal. Ikaw ay tigib ng kalakal sa gitna ng karagatan. Dinadala ka ng mga tagasagwan mo sa iba't ibang lugar, ngunit binayo ka ng hangin mula sa silangan at nawasak sa gitna ng dagat ang iyong kayamanan, kalakal, mga taga-gaod, taga-ugit, taga-kumpuni, mamimili at mga kawal ay kasama mong nalubog sa dagat. Nang ikaw ay mawasak, mga lugar
sa baybayin ay niyanig sa sigaw ng mga tagaugit mong nalulunod sa gitna ng tubig. Wala ng tao, isa man sa mga bapor, nag-alisa na ang mga tripulante. Tinangisan kanila ng buong kapaitan, binusan nila ng alabok ang kanilang ulo, saka gumulong sa bunto ng abo. Nag-ahit sila ng ulo pagkatapos nagbihis ng luksang kasuutan at nanangis ng kapait-paitan. Ang panaghoy nila'y hinaluan pa ng punibre. Sino ang nawasak sa gitna ng dagat na tulad ng Tiro? Tanong nila, ang mga kalakal mo ay pantugon sa pangailangan ng marami dahil sa yaman mo at paninda ay bumuti ang buhay ng mga hari. Ngayon, ikaw ay wasak na sa gitna ng karagatan. Lumubog na kasama mo ang mga kalakal at mga tauhan. Ang lahat sa baybay dagat, pati na sa katihan, ay nagtatakang natatakot sa iyong sinapit. Katapusan mo na. Mawawala ka na ng lubusan. Lahat ng mga ngalakal sa daigdig ay takot na takot at baka matulad sila sa iyong sinapit. Chapter 28. Ang pahayag laban sa hari ng Tiro. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na itong ipinasasabi ko sa kanila, sa iyong kapalaluan ay sinabi mong, isa kang Diyos, nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang tao. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka ng nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyo lamang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman, ito ang ipinasasabi ng Diyos na si Yahweh. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog kanya sa ilalim ng walang hanggan, papatayit, ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao. Tao lang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ang pagbagsak ng hari ng Tiro. Sinabi pa sa akin ni Yahweh, tao, itangis mo ang sasapitin ng hari ng Tiro. Sabihin mong ito ang ipinasasabi ko. Ikaw ay larawan ng kasakdalan, puspos ng kaalaman, ang ganda mo'y walang kapintasan, tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos sa hardin ng Eden. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin, sardiyo, topasyo, at diamanting nagniningning berilo, unisi at hasping, walang kahambing, sapero, esmeralda, at karbungko. Ginto ang iyong inggasto, at ang pagkaukit dito ay inihanda noong una pa nang isilang ka sa mundo. Kerubin ang itinatalaga kong magbabantay sa iyo, na sa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo yung mga batong kumikinang. Wala kang kapintasan mula pa ng isilang hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway at namuhay sa kasalanan, kaya ipinagtabuyan ka mula sa aking banal na burol. Pinalayas ka ng kerubin sa kinatatayuan mong mga batong kumikinang. Naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo sa kasamaan ang iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan, kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa dahil sa maraming pamamaraan ng iyong pangangalakal. Na sa laula ang templo at nadumihan. Kaya ipinatupo kita sa apoy, nilamon ka nga nito at nakita ng lahat na
ikaw ay naging bato. Katapusan mo na, mawawala ka na ng lubusan. Lahat ng bansang nakakikilala sa iyo ay takot na takot at baka matulad sila sa iyong sinapit. Ang pahayag laban sa Sidon. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, humarap ka sa Sidon at magpahayag laban sa kanya. Sabihin mong ito ang ipinasasabi ko. Sidon, ako ay kaaway mo. Pupurihin ako ng mga tao dahil sa gagawin ko sa iyo pagkatapos kong parusahan ang lahat ng naninirahan sa iyo. Makikilala nilang ako si Yahweh at kung gaano ako kabanal. Padadalhan kita ng mga sakit. Ang mga lansangan mo ay matitigmak ng dugo, sa kabi-kabilang patay ang makikita dahil sa pagkumpay ng tabak ng walang pakundangan at makikita ninyong ako si Yahweh. Pagpapalain ang lahat. Sinabi ni Yahweh, alinman sa mga bansang mahamak noon sa Israel ay hindi na magiging tinik na magpahirap sa kanya. Kung magkagayong makikilala nilang ako si Yahweh, ipinasasabi pa ni Yahweh, kapag natipon ko nang muli ang Israel mula sa iba't ibang panig ng daigdig, malalaman ng Diyos ng bansa na ako ang banal na Diyos. Sila'y maninirahan na sa kanilang tunay na lupain, sa lupain itinalaga ko sa aking lingkod na si Jacob. Doon magtatayo sila ng kanilang tahanan at magtatanim ng mga halaman. Payapa sila makakapanirahan doon matapos kong parusahan ang mga bansa sa paligid na humahamak sa kanila. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Chapter 29. Ang pahayag laban sa Ehipto. Noong 12 araw ng 10 buwan ng 10 taon ng pagkatapon sa amin, sinabi sa akin ni Yahweh, tao, harapin mo ang hari ng Ehipto, magpahayag ka laban sa kanila at sa buong Ehipto. Sabihin mong ito ang ipinasasabi ko, ako'y laban sa iyo, hari ng Ehipto, ikaw na malaking buwayang nagbabad sa tubig, ikaw na nagsasabing ang ilog Nilo ay iyo, pagkat ikaw ang gumawa nito. Kakawitin ko ang panga mo, kakapit sa kaliskis mo ang mga isdang kasama mo, at iaahon kita sa tubig kasama ang mga isdang nakakabit sa iyo. Iahagis kita sa ilang, pati ang mga isdang kasama mo sa batis. Iahagis ko nga kayo sa gitna ng bukid, at hindi kayo titipunin ni ililibing. Hahayaan kitang kunin ng mga hayop sa parang at ibon sa papawirin. Sa gayon, makikilala ng lahat ng Ehipsyo na ako si Yahweh. Mas mabuti pa ang tambo kaysa tulong na ginagawa mo sa Israel. Nabali ito ng kanyang hawakan at tuluyan siyang napilay. Ikaw ay bumagsak ng sumandal sa iyo ang Israel, kaya nabali ang balakang nito. Kaya padadalhan kita ng tabak upang puksain ang mga mamamayan mo't mga hayop. Ang mga buong Ehipto ay matitiwangwang at mawawalan ng kabuluhan. Sa gayon, magkikilala ninyong ako si Yahweh. Sinabi mong iyo ang ilog Nilo, pagkat ikaw ang gumawa niyon. Dahil diyan, laban ako sa iyo at sa iyong ilog Nilo. Ititiwangwang ko ang buong Ehipto at gagawin kong walang kabuluhan mula sa Migdal hanggang Sibini at sa mga hangganan sa Ethiopia. Sa loob ng 40 taon, walang tao o hayop na tutuntong dito ni titira. Gagamitin ko itong pinakamapanglaw sa lahat ng lupain, at ang mga lungsod ay 40 taon kong pananatilihin na isang lugar na pinabayaan. Ang mga taga-Ehipsyo'y pangangalatin ko sa iba't ibang bansa. Ipinasasabi pa ni Yahweh, pagkaraan ng 40 taon, titipunin ko ang mga Ehipsyo mula sa lugar na pinagtatapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sa kanila ang dati nilang kabuhayan, pati ang dati nilang lupain sa timog. Doon sila'y magiging isang hamak na kaharian. Siya'y magiging pinakamahina sa lahat ng kaharian
kailanmay hindi siya makahigit sa iba, pagkat pananatilihin ko siyang kakaunti. Hindi na muling aasa sa kanya ang Israel, pagkat maalala niya na masama ang ginawa niyang paghingi ng tulong sa Ehipto. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Masasakop ang Ehipto. Noong unang araw ng unang buwan ng ika-27 taon ng aming pagkatapon, sinabi ni Yahweh sa akin, tao, ang mga kawal Babilonya ay pinahirapang mabuti ng hari nilang si Nabucodonosor laban sa Tiro. Nakalbo na silang lahat sa kasusunong ng mga kagamitan at naggalyo ang kanilang mga balikat sa kapapasan, ngunit wala ring napala. Kaya ipasasakop ko sa kanya ang Ehipto upang samsamin ang kayamanan nito bilang gantimpala ng kanyang mga suwail. Ibibigay ko sa kanya ang Ehipto bilang kabayaran ng kanyang pagod sa paglilingkod niya sa akin. Pag nangyari na ang mga ito, palalakasin ko ang Israel at ikaw, Ezekiel, ang gagawin kong tagapagsalita. Pakikinggan ka ng lahat at sa gayon makikilala nilang ako si Yahweh. Chapter 30. Ang magiging wakas ng Ehipto. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, magpahayag ka, sabihin mo sa kanilang ito ang ipinasasabi ko. Matinding kapighatian sa araw na yaon ang darating, pagkat malapit na ang araw ni Yahweh. Magdidilim ang ulap sa araw na yaon, araw ng paghuhukom sa lahat ng bansa. Sisiklab ang digmaan sa Ehipto, maghahari sa Ethiopia ang matinding dalamhati habang namatay na sa Ehipto ang maraming tao. Sasamsamin ang kayamanan ng buong bansa at iiwanan itong wasak. Sa digmaan ngayon ay mapapatay ang mga upahang kawal ng Ethiopia, Libya, Lydia, Arabia, Kub at ng aking bayan. Ipinasasabi nga ni Yahweh, mapapahamak ang lahat ng tutulong sa Ehipto. Ang ipinagmamalaki niyang lakas ay ibabagsak mula sa Migdal hanggang Sibini. Lahat ng kasama niyang pupuksain ng tabak. Siya ang magiging pinakamapanglaw sa lahat ng lupain at ang lungsod niya ay isang puok na wasak na wasak. Kapag ang Ehipto ay akin ng natupok at ang mga kakampi niya ay namatay ng lahat, makikilala nilang ako si Yahweh. Sa araw na yaon, ang mga tagapagbalita ay isusugo kung sakay ng mga sasakyang dagat upang bigyang babala ang Ethiopia na wala pa rin kabali-balisa. Sila'y paghaharian ng matinding kapighatian dahil sa pagkawasak na sasapitin ng Ehipto. Ang araw na yaon ay mabilis na dumarating. Ito ang pinasasabi ni Yahweh. Ang kasaganaan ng Ehipto ay wawasakin ko na sa pamagitan ng haring Nabucodonosor. Siya at ang malulupit niyang kawal ang susuguin ko upang magwasak sa Ehipto. Tabak nila'y ipamumuksa sa buong lupain. Pagdating ng araw na iyon, makikitang naghahambalang ang mga bangkay sa buong lupain. Tutuyuin ko ang ilog Nilo at ipasasakop sa masasama ang Ehipto. Wawasakin ng mga kaaway ang buong bansa. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ipinasasabi pa ni Yahweh, dudurugin ko ang mga Diyos-Diyosa nila. Gayon din ang gagawin ko sa mga idolo sa Memphis. Wala nang titindig na pinuno sa Ehipto. Takot ang paghahariin ko sa buong lupain. Ang dakong timog ng Ehipto ay gagawin kong puok na mapanglaw. Susunugin ko ang Zoan sa hilaga at ang punong lungsod ng Tibis. Ang galit ko ay ibubuhos sa bayan ng Pelusium na tanggulan ng Ehipto. Sisirain ko ang kayamanan ng Tibis. Tutupukin ko ang Ehipto. Mamamatay ang Pelusium sa matinding pighati. Gigibain ang pader ng Tibis. Babaha sa lupain ang mga binata ng On.
at bubastis ay papatayin sa tabak. Ang mga babae naman ay mabibihag. Ang araw ng toughness ay magdidilim sa sandaling wakasan ko ang pananapop ng Ehipto at ang kapangyarihan niya ay putulin ko na. Matatakpan siya ng ulap at mabibihag ang kanyang mamamayan. Ganyan ang parusang igagawad ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ay makikilala nilang lahat. Noong 7 araw ng unang buwan ng 11 taon ng pagkatapon sa amin, sinabi sa akin ni Yahweh, tao, pipilayin ko ang braso ng hari ng Ehipto. Hindi ko ito ipagagalingin para hindi na makahawak ng tabak. Ito ang sinasabi ko. Ako'y laban sa hari ng Ehipto. Babaliin ko pa ang isa niyang kamay para mabitiwan ang kanyang tabak. Ang mga Ehipsyo'y pangangalatin ko sa iba't ibang bayan, ipatatapon sa lahat ng panig ng daigdig. Bibigyan ko ng lakas ang kanyang kaaway, ngunit aalisan ko ng kapangyarihan ang hari ng Ehipto hanggang sa maging sugatan siya at umuungol na malugmok sa harapan ng hari ng Babylonia. Pahihinain ko ang hari ng Ehipto, ngunit bibigyan ng lakas ang hari ng Babylonia. Pag itinuro niya sa Ehipto ang lahat na ibibigay ko sa kanya, malalaman nilang ako si Yahweh. Pangangalatin ko sa lahat ng bansa ang mga Ehipsyo at ipatatapon sa iba't ibang dako. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, mga kababayan ko, mga kaibigan ko. Salamat po sa ating Diyos sa hapong ito dahil grabe po ang mga nababasa natin kung paano magalit ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Nakalagay din po dito lahat ng bansa, ibig sabihin lahat ay makakaranas. Hindi po lamang dahil nasa Old Testament tayo, ay doon lamang mangyayari sa panahon ng mga Israelita. Ngunit hanggang sa panahon po natin ay kasama na po dito sa history. Si Propeta Ezekiel po ang nagkukwento, ang nagpapahayag ng lahat ng mga ipinasasabi sa kanya ng Panginoon. Ang tinatawag ng Diyos na tao ay walang iba kundi si Ezekiel. Siya po ang nagpahayag at sa panahon po natin ngayon, wala man pong Ezekiel, meron po tayong Biblia at mga makabagong Ezekiel na pinadala ang Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo para ipahayag ang mga bagay na ginawa at nangyari, mga bagay na pinahintulutan ng ating Diyos at mga nangyari sa mga panahon na lumipas sa buhay ng mga ninuno ng mga Israelita. Ngunit ang panahon na yon ay nangyayari pa rin sa ating panahon. Meron pa rin po tayong pinaghahandaan, ang parating din na panahon ng pagparito muli ng anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya mga kaibigan, hindi po simple ang mangyayari sa panahon ng pagdating muli ng ating Panginoong Hesus. Kaya manatili po tayo sa salita ng Diyos. Manatili po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos upang sa ganon, madatnan po tayo ng Panginoon na nakahanda ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa ating Diyos. Salamat po sa lahat ng nakikinig at makikinig pa. Salamat sa ating Diyos na siyang nagpapaunawa sa atin ng kanyang salita sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kung meron man po tayong mga kaabalahan sa panahon ito mga kaibigan, mas ibigay po natin yung ating oras para sa Panginoon upang sa ganon, marami pa po tayong malalaman na mga warning, mga babala, mga pangako at mga biyaya na ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa. Purihin po ang ating Diyos, mga kaibigan, sa hapong ito. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa ating mga kalakasan, sa ating buhay, sa ating hininga.
At ang lagi kong panalangin sa bawat araw ay patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Hindi po lamang sa mga material na bagay, hindi po lamang sa kalakasan ng ating mga pisikal na katawan, kundi higit sa lahat, pagpalain po tayo ng ating Diyos sa buhay spiritual natin na lalo pang lumalim, lumago, magkaugat at magkasanga, magkadahon at mamunga upang sa ganon, marami pa po ang buhay ng mga tao na ating mababahaginan ng salita ng Diyos upang lahat po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang atin pong laging sinasabi na sumaatin nawa ang pag-iingat ng ating Diyos na tayong lahat ay pakabalutan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Hindi po lamang ito nakatuon sa divine protection ng ating physical na katawan na hindi tayo maaksidente o masugatan. Higit sa lahat, yung divine protection mula sa ating mga sinasabi at binibigkas na salita upang hindi tayo magkasala sa lahat ng ating iniisip na hindi makapasok ang maling kaisipan o maruming kaisipan, ang ating uri ng pamumuhay na hindi tayo lumabag sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at hindi tayo maligaw sa katuwiran na tama na mula sa Diyos. So yung divine protection po, lahat po yan ay nakapaloob sa ating pagkatao, hindi po lamang sa divine protection na tayo po ay hindi mapahamak. So yan po ang ating mga dalangin at ang dalangin ng aking puso na patuloy tayong pagpalain ng Diyos, ingatan ng ating buong sambayan, pakabalutan ng banal na dugo, tayong lahat ng mga anak ng Diyos kasama ng ating mga mahal sa buhay. At ito po ang lagi kong dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.